Darating ang punto na talagang baka mag-rebuild yung buong Davao City laban sa gobyerno, laban sa PNP. Yan ako mismo naramdaman ko eh. It pains me to see that yung matagal na namin na pinag-establish na relationship ng community at ng police ay ngayon biglang nasira. Yun lang sir, nakiusap lang ako sa inyo. Mr. Please Chair. adjust your operations in a manner na hindi antagonizing to the public. Yeah. Yun lang sir. Mr. Chair, maraming salamat sa pagsabi po ninyo, no? And I will make sure, no? This is my own commitment, Mr. Chair. Mag-uusap po kami nila Colonel Hansel, nila RD Torre, and pupunta po ako doon. I will see it for myself, but I'll assure you this, no? Na lahat po ay magiging maayos po ang dapat ang samahan ng komunidad at ng pulis. Yun naman po ang layunin na bawat isa po rito, no? I will go there, Mr. Chair. Maraming salamat po. Thank you, sir. Alam ko, you mean well as a Secretary of Local Government, Interior Local Government. Hawak mo yung kapulisan, hawak mo ang local government. And you've been a mayor. Alam mo naman siguro kung paano natin i-deal yung police pag ikaw ay local chief executive tapos parang binababoy ka na ng police para bang wala ng respeto sa'yo, talagang maramdaman mo talaga, sir, na iba na ito. Something must be wrong. Something is behind all this happening. So, please, ayusin natin before this erupts. Sasabog ito pag hindi natin aksyonan. Dahil ang mga tao doon, galit na talaga. I'm just telling you as a resident of Davao City. Sinasabi ko na ito sa'yo para maka-adjust kayo, sir. Yun lang. Hindi kami nakiusap na ihinto ninyo paghanap kay Pastor Kibuloy. Hindi kami nakiusap na ihinto nyo yung checkpoint operations nyo dyan. Dahil that would be to the benefit of everyone. Pag may checkpoint, tuwang-tuwa kami noon. Dahil safe tayo pag may checkpoint. Pero pag ngayon, pag may checkpoint, feeling intimidated mga tao, ano naman kaya mangyari? Nakamask na naman yung mga pulis. Walang, hindi makita yung mga pangalan. Kausapin mo, ayaw sumagot. I don't know how I think nasa iyo ang solusyon nito. Please act on this, sir. Yun lang ang hinintay natin. Mr. Chair, I assure you that binibigay ko po ang pangako ko sa inyo at sa mga taga Davao, no? Lahat po ito, yung mga protocols, yung mga walang mask, yung mga pangalan dapat nandyan, notifyan lahat kung ano nangyayari. Kasi kung hindi nila alam ng yung nangyayari, dyan nagsisimula yung suspetsahan Dapat alam nila bakit anong purpose po ito and we'll start this dialogue. I assure you that, Mr. Chair. I assure you that. Thank you, sir. Thank you, sir. Because alam ko, yung mga police na yun na gumagawa ng checkpoint, sama rin sa kalooban nila dahil taga-Davao rin sila Alam rin nila na anong feeling ng mga kapatid nila, ng mga parents nila sa mga ginagawa nila. They're not doing illegal. But they're just doing, to tell you frankly, improperly yung ginagawa nila. Bakit mag-checkpoint ka, palagi naka-mask, kailangan, tapos hindi makita yung pangalan. Yun lang sa akin. We must be friendly. Hansel, you must be friendly to the people. Kahit na hanapin mo si Pastor Kibuloy, I tell you, hindi kita harangin. Wala kami problema dyan. Do your job because it is your sworn duty. Gawin mo. But it is also your sworn duty to love the community. Am I correct? Ipakita mo. Mahalin mo yung taga Davao. Huwag mong kalabanin yung mga tao doon. You reach out. Yun lang ang pakiusap ko sa inyo. Yeah, go ahead. Thank you, Mr. Chair. And I think the actions of the policemen speaks well of the result of the culmination of the Kadayawan ng Davao, Your Honor. In fact, the last Saturday and Sunday, there were no crimes listed. It was a zero. I'm not referring to your ordinary duties, ordinary functions. Ang akin lang yung treatment niyo ngayon dyan sa paghanap kay Pastor Kibuloy. I know, limitado yung papel mo dyan. Si RD mismo ang mga tao ni RD yung deploy doon. So, yun lang. Just take and adjust. Adjust lang tayo. Tanggalin niyo yung nakamas. Kasi pangit talaga. Intimidating ang dating. Imbis na we should be friendly to the people. Konting lang, Your Honor, konting consideration lang with the policemen. Kasi they've been there, exposed to the pollution of the
of Don't tell me that you don't tell me that reason. So ako alikabok. Kaya alikabok, nakamas kayo. Kayo lahat nakamas palagi 24/7 pag nag-checkpoint. That's very hindi ko matanggap yung rason mo na yan. Is it part of the uniform? No. Your Honor, I'm telling the truth, Your Honor. That's why I'm here. But Wag mo akong sabihan. Nag-checkpoint rin ako ng yung dinaanan nyo ngayon, dinaanan ko rin yan. I'm just wondering bakit lahat ng police ay nakamas, which is very intimidating. Para sa akin lang ba? Para sa mga tao. Wag mong gawin rason yan. Don't tell me that reason na alikabok. Ang akin lang is, we must be friendly. Nakita nyo intimidating ang dating kapag palagi nakamas. Ano bang nakamas palagi, di ba? Yung mga may gagawing masama. Wala silang ginagawang masama. Pero ang dating, kasi palagi nagaganon, talagang intimidating sa tao. At kinausap pa, ayaw sumagot. Anyway, they were not your people. Mga tao yun ng region. Mga RMJ yun. Okay na yun. Mr. Chair, I will assure you, mamaya nga po, I will talk with the chief and make sure bukas na bukas lahat po walang mask po yan. And to make sure yung protocols like the name ay properly mailagay po. I assure you that.